Okay, so Sunday school ti kabsat. Pakibasa man iti Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee the great and mighty things thou knowest. Okay. So, titay matayo kabsat iti Sunday school. Kaya't napauluan nga what is prayer? Ano ba ang panalangin? So, sa inyo mga kapatid, total Sunday school ito, anya iti maitid yung opinion, may panggap iti prayer. Ano sa palagay nyo ang prayer? Okay, meron ba makakabigay ng opinion mga kapatid? Ada ka diti makaitid ti opinion dita, may panggap iti prayer? Ha? When you commit. Okay? Ha? Prayer? Strength? Okay, so ada diya kung nadar kabsat. Prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. So, okay, prayer is communicating to God. So, according to the dictionary kakabsat, kung na sa jay, prayer, ang panalangin, it is addressed to God. So, mostly mga kapatid, pag tinatawag natin prayer, ito po ay actually connecting to God. Ito po ay naka-address kaagad sa Diyos. When it comes, sabihin natin na prayer. Di ba? Pwede bang manalangin ka kapatid? So, pag manalangin, ito po, pag sinasabi natin, let's us pray, manalangin tayo, agkararag tayo, tumuktukoy nga dagos dito sa tumutukoy ito kaagad sa Diyos. Di ba? So, address to God. So, when it comes to prayer, mga kapatid, ito po ay tumutukoy directly to God. In other words, kakabsat, ang prayer po, tama yung sinabi Sir Pidget, this is connecting to God. Ito po ay co-connect tayo sa Diyos. Wala naman sigurong ibang prayer, mga kapatid. Wala naman sigurong ibang papupuntahan ng prayer, kundi sa Diyos. So, prayer means address to God, communicating. Ayun. To God. Ikaw ay nakikipag-communicate sa Diyos. So, it comes in prayer, mga kapatid. May mga tao na nahihirapan mag-pray. At may mga tao naman na takot mag-pray. Lalong-lalo na pag sinabi, sis, Brad, ikaw mag-pray ngayon. Pastor, hindi ko alam. So, when it comes to prayer, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na personal prayer. Meron po tayong tinatawag na devotional prayer. Meron tayong tinatawag, mga kapatid, na praying in the public. So, maraming klase po ang prayer. But, the prayer, ang pinaka-root po ng prayer, mga kapatid, ito po ay pakikipag-communicate sa Panginoon o sa Diyos. So, sa inyo mga kapatid, sino na po ang nakasubok mag-pray in a public places? Meron na nakasubok, yung sabi nila, Brad, sis, ikaw mag-pray. Wala ba? Sa mga kainan, sa mga handaan, mga kapatid, nasubukan nyo na ba? Okay, so merong mga nakasubok, mga kapatid. Sis, ikaw na mag-pray. Sige, pray sila. O, nakasubok na ba kayo mag-pray sa hapagkainan, sa loob ng bahay? Nasubukan nyo na po, mga kapatid, sinabi ng inyong magulang, ikaw mag-pray. Hindi pa ba lahat nakasubok? So, mga kapatid, dapat subukan natin. Huwag naman yung kakain na lang tayo, mga kapatid.
Alam nyo ba mga kapatid, nung first time ako nag-pray sa kainan, ay talagang hindi ko alam kung anong aking ipagpipray. Kaya sabi ko, pass muna. At nag-observe na ako mga kapatid sa mga nagpipray. Then, second mga kapatid, nung ano na mga kapatid, may mga pattern na po. So, yan po mga kapatid. So, may mga ganong bagay ng pamamaraan ng prayer. So, lagi natin tatandaan mga kapatid, kung tayo po magpe-pray sa public, isipin natin, ano ba ang okasyon? Di ba? Sino ba yung dapat ipag-pray? At huwag naman po tayo lalagpas doon sa mga tinatawag na, kunwari, ipag-pray, Brad, ikaw mag-pray ng pagkain. Pati yung may sakit, pinagpe-pray mo na. Di ba? So, hindi po ganon. May tamang pong pattern ang mga bawat prayer. O kaya meron tamang idinadirect ang bawat prayer mga kapatid. So, pag nag-pray ka, for example, may nag-birthday. So, ipagpe-pray mo yung sabi nila, birthday ang okasyon. So, nakapokus ka doon sa birthday celebrant at doon sa handa. Kasi meron ibang mga kapatid, pinagpe-pray na nila pati kaligtasan, pinagpe-pray na nila pati mga nagluto, mga naghanda, pati kapitan, kagawad, nandun na pinagpe-pray na lahat. Kaya imbis na yung prayer ay 2 minutes lang, nagiging 1 hour. Kaya yung iba sabi nila, ano naman ito nagpe-pray ito? Gutom na kami. Di ba? So, dapat alam natin yung in specific prayer sa bawat occasion. So, huwag mo idamay yung hindi na dapat idamay. So, kung magpe-pray po tayo, lalong-lalo kung na-invite ka, oh, Brad, sis, ikaw ang mag-pray dun sa ganito. So, tanongin mo kaagad, ano bang okasyon? Yeah? Kasi kung hindi mo tatanungin, hindi mo alam kung ano ipagpe-pray mo. Di ba? So, yun po mga kapatid, ang tamang pamamaraan ng prayer sa public. Di ba? So, huwag tayong matakot na pag in-invite ka nila mag-pray, huwag kang matakot. Kasi nakikita nila na ikaw ay qualified, na ikaw ay lingkod ng Diyos, na ikaw ay anak ng Diyos, at nakikita nila mga kapatid na karapat-dapat ka. Ibig sabihin mga kapatid, may respeto sila sa'yo kung bakit ka ini-invite mag-pray. Di ba? So, wag ka naman, ay hindi ko alam, takot ako, ganito ganyan, hindi ko alam. Wag po. Kasi pinagpe-pray na natin na nawa gamitin tayo ng Diyos. So that is a time, yan na po yung pagkakataon na gagamitin ka na ng Diyos. Kaya wag mong palampasin yung pagkakataon. So pag sinabi na, oh Brad, sis, ikaw mag-pray, wag mong takasan. Di ba? Wag mong takasan. Wag ka matakot. May naalala tuloy ako mga kapatid. Sabi doon, Sister, ikaw mag-pray. Nakaupo lang siya doon mga kapatid, hindi na tumayo. Sabi ng iba, sister pa naman ang title nito. Palasimba pa naman ito, hindi marunong mag-pray. Ang ano, tingnan para bagang ano mga kapatid, okay lang sana kung baguhan lang sa simbahan na yon. Pero, doon na siya tumanda mga kapatid. Hello? Isipin nyo mga kapatid, kayo dito na kayo tumanda sa gawain ng Panginoon. Wala man lang kayo natutunan sa prayer. Takot kayo mag-pray mga kapatid sa mga public places. So, ibig sabihin, tago-upo ka lang dyan. Hindi ka nag-observe. Di ba, pangit naman tignan mga kapatid na inabot ka na ng dekada sa loob ng simbahan. Mag-pray lang mga kapatid, di ka pa maasahan, wala na talaga mga kapatid. So, para sa akin, bilang isang pastor na nagtuturo mga kapatid, ay isang kahiyan sa akin yun. Di ba? Bakit? Sige, palit tayo. Kayo magturo, tapos yung mga tinuturuan nyo ay walang natututunan. Di ba? Malaking kahihiyan yun sa nagtuturo. Kaya, wag naman kayong ma-open kung medyo direct ako magsalita. Kasi sa akin, ang gusto ko, mga kapatid, tinawag ako ng Diyos, maging pastor, maging tagapagturo, overseer ninyo, hindi para alagaan lang kayong nakaupo dyan habang buhay.
Kasi ang motto ko mga kapatid, I'm a leader, no? I'm a leader of the leaders. Hindi po ako leader ng mga tagasunod lang. Ako po ay leader ng mga leaders. Ibig sabihin mga kapatid, kayong lahat naririto, hindi ko kayo tinitignan na ordinaryong membro lang. You are not ordinary member. Hindi po kayo ordinaryo. Kayo po ay tinawag ng Diyos at bilang ako po na pastor ninyo ay mag-guide lang sa inyo. Ngayon, paano ko kayo i-guide? Paano ko magagampanan ang pagiging pastor kung kayo man ay walang matututunan? Di ba? So, tuwang-tuwa nga ako mga kapatid sa isang narinig kong komento ng kapatiran natin na nagsisimba sa atin mga kapatid. Sabi niya, nung nandun ako sa simbahan na yon, wala akong natutunan. Dito nga, bago lang ako pero may natutunan na ako. So, nakakataba ng puso mga kapatid na baguhan lang siya, pero may natututunan. Nagtagal na siya doon sa simbahan na pinanggalingan niya mga kapatid, wala mo na siya natutunan. Sabi nila isip bata ka kasi. Pero kung titignan natin mga kapatid, that's it. Hindi po yan rason, yung pagiging isip bata. Kasi may mga bata nga rito mga kapatid, nagbabasa ng Biblia, may memory verse, nakikipag participation. Yun. Nabubulol ako mga kapatid. No? Nakikipag-participate sa memory verse mga kapatid. So nakikita natin merong silang natututunan. So, hindi ko naman sinasabi mga kapatid na sa akin ang credit. No? Hindi ko naman sinasabi sa akin na lahat ng credit kasi pag may natutunan kayo, na makukuha, may credit naman din kayo mga kapatid, kagaya ng mga children natin. Naalala ko nung last tawag nito, Pentecost Sunday natin mga kapatid, may Sunday school na humawak sa kanila at sabi nila, ang gagaling naman ng mga children mo, pastor. Kasi marami silang mga memory verse. So, kung titignan natin mga kapatid, kahit gaano kagaya na magtuturo, hindi po kasi susi yung magtuturo Wala sa nagtuturo ang susi. Sa mga natuturuan po ang susi. Kahit gaano pa kagaling ang magturo, kung yung mga natuturuan naman ay hindi nakikinig, wala rin matututunan. Di ba? Gaya ng sinabi ng teacher namin noon mga kapatid, kahit pa yung pinakamagaling na teacher ang ipadala dito, kung hindi rin kayo makikinig sa kanya, wala rin kayong matututunan. Di ba tama naman? Kahit pa ipadala natin dito yung General Superintendent ng UPCPI, mga kapatid, na magturo sa bawat isa sa atin dito, kung hindi naman tayo makikinig, wala rin tayong matututunan. So, ang susi mga kapatid talaga, na kayo ay may matututunan dahil kayo po ay nakikinig. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. So, it comes in prayer mga kapatid. Balik tayo sa ating topic. Patungkol sa prayer po mga kapatid, kung makikinig kayong maigi sa ating pag-aaralan, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, pagkatapos ng buwan na ito, kaya nyo na mag-pray sa public places. Kahit nga pagkatapos ng Sunday school natin ngayon, magkakaroon na kayo ng idea Di ba? So pag patungkol sa birthday, kagaya na sinabi ko, pag patungkol sa birthday, ang ipapipray mo dyan, syempre, yung birthday celebrant at yung handa. Yun na, doon kayo magpo-focus. Huwag nyo na idamay si Kapitan, kahit nandun pa si Kapitan, huwag nyo na idamay. No? Huwag nyo na din idamay yung kagawad, mga kapatid. Huwag nyo na rin idamay yung mga nagluto. Na isa-isay mo pa na i-mention lahat ng pangalan. Kagaya na sinabi ko mga kapatid kanina, 2 minutes lang sana yung prayer mo, nagiging 1 hour. Bakit? Kasi lahat na naalala mo na, pati presidente. No? Hindi po, ganon. Kung sa kasalan ng mga kapatid, siyempre, yung ikinasal. Tsaka yung handa. Diba? Baka mamaya, damay mo pati si Mayor. So, wag naman po ganon mga kapatid. Kaya,
kung ano po yung okasyon, doon lang po kayo i-stick. Kaya bakit tayo natataranta, natatakot mag-pray? Kasi hindi natin alam kung saan ba tayo pupunto. Hello? Tama ba mga kapatid? So, ganun po ang pag-pray sa public places. At hindi po nalalayo ang public places, mga kapatid, dito po sa likod ng pulpito. When it comes, ikaw ang opening prayer, siyempre pag opening prayer, tignan mo talaga yung nandito sa loob kung ano yung mga dapat ipag-pray. So, iba naman din po yung tinatawag na devotional prayer. Pa sa devotional prayer mo, mga kapatid, sa personal prayer mo na, kahit sino pwede mo nang isama doon. Kasi personal mo na yun eh. Di ba? Kahit idamay mo na yung mula sa presidente hanggang doon sa tinatawag natin na barangay secretary. Kahit idamay mo na yung mga pulis, mga abogado, mga public servant, kahit sino dyan pwede mo na idamay sa iyong devotional prayer. Kahit pa umabot ka ng 6 na oras mag-pray, okay lang. Kasi personal prayer yon. At dun sa personal prayer, mga kapatid, dyan ka po nakikipag-communicate sa Panginoon at dyan po tinatawag natin na pinapatibay mo na ang relasyon mo sa Diyos. Kasi sabi nga nila, mga kapatid, ang pagkikipagrelasyon po natin sa Diyos ay parang long distance relationship. Parang LDR po. Hindi man natin siya nakikita, mga kapatid, pero dama natin ang kanyang presensya. Nandito tayo sa lupa, nandun sa langit, mga kapatid, pero ang presensya niya, damang-dama natin dito sa lupa. So, yan po yung tinatawag natin na long distance relationship. At sabi nila, kahit gaano kalayo ang minamahal mo, kung tuloy-tuloy ang communicating ninyo, mga kapatid, ang inyong komunikasyon, hindi po masisira ang inyong relasyon. Amen ba? So yan po yung mga kapatid yung sinasabi sa patungkol sa LDR, mga kapatid. Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito po yung tumutukoy po ito sa personal prayer. Kasi mga handaan, mga kapatid, hindi naman yan araw-araw meron eh. Hindi naman araw-araw may mag-i-invite sa'yo. Swerte mo na kung araw-araw may nag-invite, di ba? Kasi araw-araw busog. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, yung devotional prayer o yung tinatawag natin na personal prayer, daily po yan. Daily po natin ginagawa yan. Kaya pag hindi mo pa ginagawa ito, mga kapatid, gawin mo na. Kasi ito po yung nagpapatibay ng relasyon natin sa Diyos. Ito po ang nagpapatibay. Kaya na sinabi ko, mga kapatid, sige sabihin natin, mahal mo ang Diyos. Mahal na mahal natin ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, paano natin patitibayin yung relasyon natin sa Kanya? For example, mga kapatid, yung sa minamahal mo sa buhay, yung tinatawag natin na your loved ones. Paano mo patitibayin ang inyong relasyon kung kayo magkalayo, tapos once a month lang ang komunikasyon? Di ba? So, masisira ang relasyon. Kasi nga, merong gap. At yung gap na yun, mga kapatid, maaaring makasingit ang temptasyon. So, ang temptasyon na yan, mga kapatid, yan na po ang sisira sa relasyon. So, ganun din po ang communicating natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya pag tayo po ay hindi na nagde-devotion, hindi na tayo nananalangin, wala na rin prayer and fasting, mga kapatid. Hello? Maaaring sisingit na ang temptasyon. At doon na magsisimula, mga kapatid, na masisira ng relasyon natin sa Diyos. At alam nyo ba kung anong unang sisira sa relasyon natin sa Diyos? Unang-una, mga kapatid, ay yung guiltiness. Kasi nga, natira na tayo, nadali na tayo, mga kapatid, ng temptasyon.
Hello. So, I will encourage every one of you, mga kapatid, to start your devotional, your personal prayer to God. Kasi, wala namang iba mga kapatid na pamamaraan na makikipag-communicate tayo sa Panginoon eh. Lagi niyong tatandaan mga kapatid, lahat tayo anak ng Diyos. Kaya may karapatan tayo na tumawag sa Kanya. Mahirap naman mga kapatid kung mahirap naman mga kapatid kung sabihin niyo, Pastor, pwede bang ipag-pray mo na lang kami? Pinagpipray ko naman kayo mga kapatid. Pero iba lang po, pag kayo mismo ang makikipag-usap sa Diyos. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi nyo na kailangan ng iba pang mediator. Hindi na natin kailangan pang dumaan kay Mama Mary. Hindi na natin kailangan pang dumaan kay pastor. Hindi na natin kailangan dumaan pa sa mga leader ng church para lang mag-pray. Ano? Hindi na natin kailangan ng iba pang mediator. Only Jesus Christ, mga kapatid. Pwede tayong dumirect kaagad sa Panginoon. Pastor, baka hindi ako karapat-dapat. Hello, sino bang karapat-dapat? Lahat naman tayo makasalanan. Pero ang sabi kasi ng Bible mga kapatid, kahit bagaano kalaki ang iyong kasalanan, kaitim, kapula ang iyong kasalanan, kaya itong patawarin ng Diyos. He is a just to forgive our sin. Siya lang ang may karapatan, siya lang ang may kapangyarihan na magpatawad ng ating mga kasalanan. Hello? Diyan pa ba kayo? So, lagi natin tatandaan mga kapatid, ang kahalagahan ng prayer sa bawat isa sa atin. Tanong ko kayo mga kapatid, kung magiging maganda ang relasyon mo sa Diyos, meron pa bang imposible sa buhay mo? Lahat ng hihingin natin mga kapatid, pwede na tayong dumirect eh. Pwede nang ibigay sa atin kung maganda ang relasyon natin sa Kanya. Lahat tayo na naririto, kilala natin ang Diyos. Di ba? Lahat tayo dito, kilala natin si Bongbong Marcos. Amen ba? Kung lahat tayo kilala natin si Bongbong Marcos, ang tanong, kilala ba tayo ni Bongbong Marcos? Di ba? Bakit hindi tayo kilala ni Bongbong Marcos? Kilala natin siya. A simple way, wala tayong relasyon sa Kanya. Di ba? Kaya hindi tayo kilala ni Bongbong Marcos na ang ating presidente mga kapatid ng Pilipinas. Hindi tayo kilala kasi wala tayong relasyon sa Kanya. Kaya, ang tanong mga kapatid, kilala kaya tayo ng Diyos kung wala tayong personal relation sa Diyos? Hello? Sigurado ka kayang kilala ka ng Diyos? Wala kang ang personal relation sa Kanya. At ang pamamaraan lang para magkaroon ka ng personal relation sa Kanya ay ang palaging pananalangin. Yun po yung tinatawag na personal, devotional, prayer life mo mga kapatid. Yan lang po ang way. Wala nang ibang way mga kapatid para magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. Wala nang iba pang way mga kapatid para magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos. Kundi prayer lang. Hello? So, gaya sinabi ko, ini-encourage ko ang bawat isa na magkaroon tayo ng prayer life. Magkaroon tayo ng prayer time. Devotional, personal mga kapatid na prayer natin sa Panginoon. Iba lang po yung sa pagkain. Iba lang po yung mga kapatid yung sa mga public places. Iba lang din po yung dito sa loob ng church mga kapatid na prayer life natin.
o pinaglalaan natin ng prayer. Kasi itong mga kapatid, minsanan lang to. Every gatherings lang. Ang public, ang church, sa kainan mga kapatid, iba rin po ang tinatawag natin na personal prayer mo. At iba rin po ang, okay, liliwanagin ko mga kapatid iba po yung devotional prayer at sa personal prayer. Hello? Ang devotional prayer po mga kapatid, sa madaling araw po ito. Devotion nga eh. At yung personal prayer, iba rin po. Ang personal prayer mga kapatid, naglalaan ka talaga ng oras para sa Panginoon. So, pinapahirapan mo ata kami Hindi po. Lalo ko nga kayong pinapalapit makipagrelasyon sa Diyos eh. Ang devotion po kasi mga kapatid, pag nagising ka ng umaga, madaling araw, yan po yung tinatawag natin na devotion. Prayer natin sa Panginoon. At yung personal prayer mga kapatid, magsiset ka talaga ng oras ng pananalangin mo makipag-usap sa Diyos. Example, mga kapatid, di ba yung loved ones mo, ang oras ng tawagan talaga mga kapatid ay gabi, parang ganon. Gabi. Kasi gabi rito, araw sa kanila, parang ganon mga kapatid. O kaya, araw dito, gabi sa kanila. Yung tinatawag na free time. Yun po yung personal prayer. Yung tinatawag natin na free time natin. Na makikipag-usap tayo sa Diyos. At alam nyo po mga kapatid, kung sinong Muslim gumagawa nito? Mga Muslim po. May personal prayer sila. Kagaya nung nakilala ko mga kapatid na isang Egyptian, ang oras niya ng personal prayer niya, 12 o'clock. Kaya kung hindi pa sila nakaluto, before 12 o'clock, nandun siya mga kapatid. Talagang, halalugbar. Wala sa mga kapatid. Yun po yung tinatawag na personal prayer, mga kapatid. Na maglalaan ka talaga ng oras ng pananalangin para sa Diyos. Hello? Nakuha niyo ba mga kapatid yung personal prayer? Nauunawaan po ba natin yung personal prayer mga kapatid? Yun po yung tinatawag na personal prayer. At iba naman din po yung devotional prayer. Yung devotion kasi mga kapatid, pang madaling araw talaga yon. Pastor, pwede bang pagsabay yung devotion sa personal prayer? Nasasayo na yon kapatid. Pero sabihin ko sa inyo, magkaiba po yan. Iba po yung personal prayer at devotion prayer. Praise God. So, yan po yung tinatawag dito mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show you the great and mighty things thou knowest not. Yan po ang kagandahan mga kapatid. Pag gumanda ang relasyon natin sa Diyos, marami tayong makikita na mga bagay na hindi natin sukat akalain na darating sa atin. Praise God ba mga kapatid? Maaari bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise the Lord. Praise God. Kaya sa inyo mga kapatid, ine-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng sarili ninyong personal and devotional prayer. Praise God. At nawa mga kapatid, pag may mag-invite sa inyo na mag-pray, huwag nyong takbuhan. Na? At huwag nyong sabihin hindi nyo alam. At huwag kayong matakot o kaya mahiya. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sino mang ikakahiya ako ay ikakahiya ko rin sa Ama. Alam niyo po mga kapatid, first time ko mag-pray, maalala ko lang, isingit ko lang mga kapatid. First time ko po nag-pray in public places, intrams po namin nung high school kami. Intrams. First time ko po mag-pray ng public places, intrams po ng school. At that time mga kapatid, high school pa ako noon. At newly convert ako noon mga kapatid. Pero tignan ninyo, nagampanan ko po.
Dahil nakikinig ako sa itinuturo sa amin sa church kung paano po ang tamang pananalangin. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag niyong sabihin na hindi niyo kaya, huwag niyong sabihin na nagtatakot o nahihiya kayo. Kasi kung hindi naman nila kayo i-invite na mag-pray, kung hindi nila nakikita sa iyo ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, napakapalad po natin kung tayo po ay ma-invite. Bakit? Nakikita nila at meron silang respeto sa atin. Praise God ba? Kaya palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kaya sa pagtataos po ng ating Sunday School, may mga katanungan po ba kayo mga kapatid?